QQ Melon Recap. Ang palabas natin ngayon ay may pamagat na, The Ring Finger Offered to a King. Nagsisimula ang palabas sa Aka, ang panganay sa 5 magkakapatid na nangako na tumulong sa kanya sa pananalapi naghihirap na pamilya at laging naghahanap ng mga paraan para kumita ng dagdag na pera sa kasamaang palad dahil sa kanyang hindi kapanipaniwala kagandahan. Lagi siyang kinaiinggitan ng ibang mga babae. Noong mga araw ng pag-aaral niya ay nakahiwalay siya na walang ibang babae ang gusto para makipaglaro o maging kaibigan lang sa kanya ang mga lalaki na nakasunod sa kanya kahit saan siya pumunta. Lalo lang lumalala ang sitwasyon niya habang tumatagal. Sa kasalukuyan ay madalas siyang natutukoy sa kanyang pinagtatrabahoan. Ng ibang babaeng empleyadong si Sir ay walang iba kundi isang na nag-e-enjoy na pambalot ng mga lalaki sa kanyang daliri bilang mga empleyadong lalaki. Well, they fall head over heels for her. Because of this, nahihirapan si Aka na mag-focus at madalas napipilitang lumipat ng trabaho at maghanap ng trabaho sa ibang lugar. Balang araw nagpa siya na mag-apply sa bridal department sa sikat na La Blanche Hotel sa Japan. Sa kabila ng isang mapaminsalang panayam, siya ay kinuha dahil sa kanyang katapatan. Aka ay nakahinga ng maluwag na nakahanap ng isang bagong trabaho at umaasa na ang mga bagay ay magiging iba sa pagkakataong ito. Gayunpaman ang hit sa fan kapag ang isa sa mga customer ay nagpasya na kanselahin ang kanyang pakikipag-ugnayan dahil nahanap niya her really attractive. His fiancé had seen him flirting with Aka kaya nag-away sila and things escalated. So marami na ang lalaki ay nagpatigil sa kanyang pakikipag-ugnayan. Sa kasamaang palad, ang aming babae ay kailangang magdusa sa mga epekto ng lalaki. Papasok ang fiancé sa isa sa mga konsultasyon niya sa isa pang mag-asawa at sinisi si Zaka sa pag-claim ng breakup. Niligawan niya ang kanyang lalaki. Mamaya nang ang aming napakarilag na heroine ay ipinatawag ng gwapong CEO ng kumpanya na kinatatakutan niya. Natapos na ang oras niya sa Leblan, sinubukan niyang magpaliwanag ngunit sinuri ng Togo ang kanyang CV at nagtanong kung bakit siya nagkaroon ng ganoon maraming pagbabago sa trabaho. Sinusubukan niyang ipaliwanag ang kanyang sitwasyon ngunit tinawag niya itong isang hamak na babae at pagkatapos ay hindi inaasahang hiniling sa kanya, marry him. She stands there utterly speechless as she was definitely not expecting a marriage proposal. Togo then inihayag ang kanyang master plan na muling buhayin ang kanyang kumpanya na gusto niyang gamitin ang kanyang sariling mataas na profile upang magpakita ng kasal na umaasang makaakit ng mga customer. Ngunit dahil wala siyang kasintahan ay nilapitan niya ang kanyang pinakabagong tire. Ay sinabi rin sa Aka na kung magpakasal sila mag-asawa, magiging win-win situation para sa kanilang dalawa. Makakalaya na siya sa the men who constantly harass her habang matutulungan niya ang kanyang kumpanya na maabot ang new heights. Pinag-iisipan ito ng aming babae ng ilang sandali at sa wakas ay sumasang-ayon siyang nagpasya siyang pumasok sa contract marriage kasama ang gwapong CEO sa kondisyon na babayaran siya nito. Sa susunod na eksenang binisita ni Togo sa bahay ni Ayaka na may mga regalo at bulaklak. Siya ay tinanggap ng kanyang magagandang magulang na nagmamay-ari ng isang rice cake shop. Sa unang pagkikita mukhang magiging maayos ang takbo hanggang sa magsimulang tumalon sa kanya ang aso ng pamilya na natakot sa mayamang CEO, pero buti na lang nailigtas siya ni Ako at dinala sa loob. Habang nakaupo si Togo ay nagsimulang kabahan dahil ito ang una oras na nakilala niya ang kanyang mga magulang. Kahit na mahinahon niyang hilingin ang kanyang kamay sa pagpapakasal, si tatay ay nagtataka kung sino si Togo at bilang tugon sa aming binigay ni Hero ang kanyang business card na nabigla sa kaibuturan ay agad na tumakbo palabas si tatay at nagsimulang sumigaw na ang kanyang manugang ay ang CEO ng isang napakatanyag na hotel. Siya isang nagtataka kung paano ang isang mayamang lalaki tulad ng Togo ay maaaring mahulog para sa kanyang anak na babae. Sa loob pakilala ni Aka sa kanyang mga kapatid ang nakababatang kapatid na babae na medyo pilyo. Nagtatanong kung bakit nila gusto ang isa't isa ang ating bida. Kumpiyansa na sumagot na gusto niya si Aka dahil sa kanyang personalidad. Na marinig itong ating pangunahing tauhang babae ay nahuling ngunit nagpa siya na huwag pansinin ito. Pagkatapos magtanong ng ilang round ng mga tanong, nagpa siya ang kanyang mga magulang na aprubahan ang kanilang kasal. Sa susunod na bumisita ang mag-asawa sa mga magulang ni Togo kung saan dumaranas sila ng parehong kalokohan. Tinanong ng mayamang nanay at tatay kung ano ang ginagawa ng mga magulang ni Ayaka para sa isang pamumuhay. Bilang tugon, ang aming batang babae ay matapat na nagbubunyag ng kanyang abang background. Ang mga magulang ay humanga sa sagot at lalo pang nangganyo sa beauty ni Ayaka kaya inaprubahan din nila ang kasal. Makalipas ang ilang araw ay ikinasal ang aming mag-asawa sa isang marangyang seremonya sa Leblan. Nagpapanggap silang baliw sa pag-ibig at nangakong laging nasa tabi ng isa't isa. Gayunpaman sa huli inilabas ng Togo ang kontrata na nagsasabing kailangan nilang i-pull off ang aksyon na ito sa kabuoang 359 na araw. Pagkatapos nito pumunta sa kanilang magkahiwalay na landas isang gabi.
Nag-POS ang mag-asawa para sa isang maaliwalas na photoshoot sa bahay. Ang cameraman na si Hai na lumiliko din sinabi ng malapit na kaibigan ni Togo na nakita niya itong nanliligaw sa maraming babae at nagtataka kung paano siya nagpasya na pakasalan si Mary. Nagkunwaring nasaktan si Oka at umiiyak ngunit agad siyang niyakap ni Togo mula sa likod at nanumpa na siya lang, loves her. They act all lovey-dovey as long as the cameraman is around but drop the act as soon as he's gone. Yet biglang bumalik si Hai na nagsasabing may nakalimutan siya nang makita niya ang mga kamay nila sa isa't isa na nagpatuloy kumilos. Kinabukasan ang Togo na kilala bilang hari ng industriya ng hotel ay nagdaos ng isang press conference at inihayag ang dahilan kung bakit siya nagpakasal. Binanggit niya ang lahat ng magagandang bagay tungkol sa kanya habang binibigyang importansya ang kasal at pagpapalaki ng pamilya. Ito ay humahanga sa mga manunood at binabati nila siya ng mainit na palakpakan. Sa kaisa sa mga tinanong ng mga dumalo si Zaka kung bakit niya ito pinakasalan na pabiro niyang sinabi na ginawa niya ito ang pera sa bahay. Ang mga magulang ni Togo ay nag-uusap tungkol sa mga nagawa ng kanilang anak at kung paano sila pinagpala na magkaroon ng ganoong kahangahangang manugang na babae. Sa gabing iyon ay binisita ni Oka ang kanyang mga magulang sa kanilang cake shop na labis niyang ikinatuwa. Naghanda ng masustansyang pagkain. Mamaya habang kumakain siya ng hapunan kasama ang kanyang pamilya bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa Togo. Umuwi siya sa lalong madaling panahon. Ang kawawang Oka ay nagmamadaling bumalik sa kanyang bisikleta at iniisip kung ano ang maaaring mangyari dito. Oras nang makarating siya sa kinaroroonan din niya, hinihimok siya nito na maghanda dahil bibisita sila ng kanyang ina sa loob ng 1 oras. Dinala siya sa kanyang silid upang magpalit ng kanyang casual na damit. Pagkaraang tumunog ang kampana nang dumating ang ina ni Togo sa pintuan ay magiliw siyang binati ng mag-asawa at pinapasok siya kay nanay. Pagkatapos ay ibinigay ang isang magandang damit sa AKA at inaasahan na isuot ito sa nalalapit na kaarawan ni Lola. Pagkaraan ng ilang sandali ang ating pangunahing tauhang babae ay pumunta sa kusina upang magtimpla ng tsaa. Kapag wala siya sinabi ni Togo na malamang na hindi siya marunong gumawa ng masarap na tsaa. Hindi nakakagulat na mali ang jerk at ang kanyang gustong-gusto ni nanay ang inumin. Bago umalis hiniling niya kay Saka na magpalipas ng susunod na araw kasama siya at ang ating pangunahing tauhang babae. Masayang sumang-ayon si Togo. Sa kalaunan ay nagmungkahi na natutunan niya ang ilan sa mga libangan ng kanyang ina na makisama sa pamilya at gawin ng kanilang ang pag-aasawa ay tila mas tunay na. Oka ay sumasang-ayon sa kanyang mga tuntunin sa kondisyon na siya ay magbabayad ng karagdagang pera sa susunod araw. Na ipinakilala ni nanay si Oka sa kanyang mga kaibigan na nagsasalita lamang sa Ingles ay hindi sila naiintindihan ng aming kawawang babae kaya siya nananatiling tahimik kapag naging masyadong awkward ang sitwasyon. Hiniling ng ina ni Togo ang kanyang mga kaibigan na magsalita sa wikang Hapon, mabuti na lang at nagsasabi lamang ng magagandang bagay tungkol sa kanya. Pinupuri nila ang kanyang malalim na kagandahan at sinasabing ipinaaalala niya sa kanila ang kanilang mga kabataan. Kasunod nito, dinala rin siya ng ina sa isang sinaunang tea house para ipakita sa kanya ang galing sa paggawa ng tsaa at tinuturuan din siya, ilang horse riding. At the end of the day Oka ay pagod sa gabi. Tinanong niya ang Togo kung kailangan ba talaga para her to attend his grandma's birthday. Ipinaalam sa kanya ng gwapong CEO na talagang nakakapurol ang mga kaganapan sa pamilya niya kaya kung ayaw pumunta, magiging maayos. Sa susunod na araw ang mag-asawa ay nagpasya na mag-shoot ng maraming vlog ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Near record sila ni Hai habang naghahanda sila ng hapunan sa kusina at kumikilos na parang mag-asawa na patuloy nilang ipinapakita pagmamahal sa isa't isa sa harap ng kamera. Gayunpaman sa kanilang pagkagulat ay ibinalita ni Hai na alam niya ang tungkol sa kanila contract marriage pala na narinig niya ang mga ito sa huling pagkakataon na narito siya para barilin sila. Na ikinahiyang sinabi ni Togo tells him that it was his decision to fake the marriage and it was all for the market value of his hotel. Sabi niya na mas gugustuhin niyang pakasalan ng isang tao para sa tubo kahit walang pag-ibig saka magpakasal sa isang tao para sa kapakanan ng kanyang mga magulang siya. Tapos sinisiraan niya si Oka na nagpakasal lang daw siya sa isang katulad niyang babae para tumaas ang market value niya kung hindi man lang mag-abala sa isang taong walang katayuan sa lipunan at mas masahol pa sa isang tao na ang mga magulang ay nagpapatakbo ng isang tindahan ng cake. Pagkarinig nito ay ang galit na Oka ay nagsabi kay Togo na hindi siya dumating para sa pagpapakasal at na siya ang nakaisip ng ideya, and begged her to do so. She then slapped him saying she came into the agreement out of kindness. Now she wants to cancel ang kontrata sa lalong madaling panahon. Pagkatapos niyang lumabas ng bahay ang isang nahihiya na Togo ay nagsisisi sa pagsasalita ng masama tungkol sa kanya. Mamaya ng gabing iyon ay binasa muli ni Ayaka ang papel ng kontrata at nalaman niya na kung ipagpatuloy niya ang kasal anumang oras kailangan niyang magbayad ng 10 milyon na halatang ikinagagalit niya dahil natigil siya sa lalaki. Kinabukasan nang siya ay bumisita sa kanyang mga magulang sinabi nila sa kanya na malapit na ang kanilang anibersaryo kaya gusto nilang magplano ng isang party. Si Oka pagkatapos ng lahat,
ay kasal sa isang mayamang pamilya pagkatapos ay tinawag siya ni Togo na humihiling sa kanya na umuwi. Aka ay dumating din kaagad pagkatapos ngunit siya has brought her younger brother along. He seems to be very excited to see his sister's new and lavish place. He even tinanong niya si Togo kung bakit niya pinakasalan ng kanyang kapatid na babae at ang huli ay patuloy na nagsasabi na mahal niya ito noong gabing iyon. Sa wakas, napag-usapan ng mag-asawa ang tungkol sa pag-aaway nila noong isang araw ay pinilit niyang humingi ng tawad ngunit tila wala siyang pakialam tungkol sa kanyang nararamdaman. Bilang resulta, muli silang nagagalit sa isa't isa. Kinabukasan sa trabaho ng mga katrabaho ni Ayaka, chismis tungkol sa kanyang pagrereklamo tungkol sa katotohanan na hindi siya pinarurusahan dahil sa pagiging huli dahil lamang sa siya ay ang CEO. Asawa mamaya na gabi Togo drive Aka sa bahay ng kanyang mga magulang kapag ang dalawang realize na ang isang bagay ay isang sila agad na nalaman ang katotohanan na ang mag-asawa ay nagkaroon ng kanilang unang away kaya't ang ina ni Ayaka ay humingi ng paumanhin sa ngalan ng kanyang anak na babae na nagsasabi na siya ay mainitan ang ulo at tamad. Gayunpaman ay tumugon din na iyon mismo ang dahilan kung bakit siya pinakasalan. Bago umalis si tatay ay naghahanda din ng mga fish cake. Habang naghihintay siya nakita niya ang pagkabata ng kanyang asawa, mga larawan at ngiti. Kinabukasan ay pumasok si Aka sa trabaho gaya ng dati ngunit hindi inaasahang pinatawag siya sa opisina ng Togo. Doon niya nakita ang kanyang mga magulang sa mga formal na kasal na nagre-renew ng kanilang mga panata. Lumabas na ang Togo ay gumawa ng lahat ng kaayusan upang gawin ang pag-renew. Nang makita ang Aka na ito ay lubos na humanga mamaya pumunta sa Togo birthday party ng kanyang lola at humingi ng paumanhin sa ngalan ng kanyang asawa hanggat kaya niya sa tent ngunit di nagtagal ay Ayaka pagdating doon donning ang tradisyonal na kimono na iniregalo ng kanyang biyanang babae ay binawi ng kanyang grand entrance and can't stop staring at her. Then introduced herself to the family as Togo's wife. While apologizing she told sa kanila na kahit na hindi siya ang tamang tao para sa Togo ay susubukan niyang maging isang angkop na asawa para sa kanyang pagdinig. Lahat ng ito ay tinanggap siya ng pamilya at nadama nila na mapalad na magkaroon ng isang maganda at maunawang manugang. Sa bandang huli gabi ang mag-asawa ay nagpupumilit na ayusin ang kanilang pag-aaway sa espasyo kahit na kasing simple ng refrigerator at ang sopa. Kinaumagahan ay natakot si Togo nang makita ang aso ni Ayaka na sinay sa kanilang tahanan ay agad niyang sinabihan ito, tanggalin ito ngunit iginiit ng ating heroine na panatilihin ito bilang bahagi ng kanilang pamilya. Kalaunan ay sinabi ng Togo na dapat silang magpatuloy sa isang honeymoon. Habang iginigiit ng kanyang mga magulang si Ayaka ay natuwa sa balita dahil naniniwala siyang babayaran siya ng dagdag allowance. Kapag tinanong niya kung pera lang ang naiisip niya, sinasagot niya na ang relasyon nila ay base sa isang kontrata kaya karapatan niyang humingi ng pera na hindi pinansin. Ipinaliwanag ni Togo na ang kanyang mga magulang ay naghihintay ng apo sa lalong madaling panahon posible at iyon ang dahilan kung bakit sila nag-set up ng honeymoon na nakakatakot sa aming babae dahil naiisip niya lamang kung ano ang maaaring gawin nito sa kanya sa kama. Inalis siya ni Togo at tiniyak sa kanya na ang honeymoon ay para sa tanging layunin ng paggawa ng isa pa video. The stay will be at his other hotel where they will shoot videos to promote the business. Since Aka had naisip ang isang celebrity honeymoon, na dismaya siya nang malaman niya na ang destinasyon ay hot spring sa Hakwan. Hindi alintana na pumunta siya doon kasama ang Hai at Togo upang mag-shoot ng isang video. Sa sandaling dumating sila, ihasa ang mga kamera at ang aming nagmamadaling nag-pose si couple bilang newly Wednesday. Tapos biglang may lumapit na babae sa grupo. Hai, parang apologetic nung babae. Dumating na nagsasabing hindi siya makikialam sa kanyang trabaho, siya pala ay si Su, ang kanyang kasintahan at kaklase ni Togo. Ngunit ang aming parang naiinis si Hiro kapag nakita niya itong kasama ni Hai. It's revealed that he used to like her when they were teenagers pero never confessed his feelings for her, while Aka noticed that her husband has crush on Su. This makes her feel bahagyang nagseselos but she keeps it to herself. After this, the four of them had to need a hotel where they plan to stay together. Pagdating sa hotel ay muling nadismaya si Aka nang malaman niyang iisa lang ang kama sa kwarto nang nagtanong tungkol dito. Sinasabi ng Togo na napakahinala para sa isang bagong mag-asawang W na magkaroon ng dalawang kama sa kanilang silid. Mamaya, lumabas para mag-refresh at ito ay kapag nakita niya sina Hai at Soyo na nagsasama ng isang cute na sandali na magkasama. Siya ay mukhang masama ang loob at naaalala ang mga panahong magkasama sila ni Su noong high school. Habang napapansin siya ni Ayaka at kinumpirma na ang dalawa ay may past na magkasama ng gabing iyon. Pagkatapos ng hapunan ay kinumpronte niya ito tungkol sa relasyon nila ni Su na hindi interesado ang ating bida.
sharing about his past so he telling her that she shouldn't ask about personal matters after all they are simply linked sa pamamagitan ng isang kontrata. Hindi alintana ang kanyang protesta na dapat niyang banggitin man lang ang kanyang mga nakaraang relasyon pagkatapos ng maraming hindi pagsang-ayon sa kanya. Inamin niya na gusto niya si Sayo noong mga araw nila sa paaralan ngunit ngayon ay medyo malungkot siya dahil alam niyang malapit na siyang pakasalan ng kanyang pinakamahusay kaibigan. Pagkatapos marinig ito ay nagmumungkahi na siya ay aminin ang kanyang damdamin para sa kanya. Gayunpaman Toko backfire na nagsasabi her it's not her position to give him such lectures on relationships and once again they end up fighting with each ang iba. Sa sobrang galit ay lumabas siya ng silid at naglakad-lakad sa labas nang madatnan niya ang ibang mag-asawa na naglalakad din sa gabi. Aka nagtataka na nagtatanong kung bakit sila nagpasya na magpakasal ng maaga. Sayo pabirong sinabi na buntis siya sa kanyang anak ngunit pagkatapos ay ipinahayag niya na mahal nila ni Hai ang isa't isa kaya ganoon gusto nilang opisyal na magpakasal at bumuo ng pamilya. Sayo pagkatapos ay tinanong si Aka kung bakit siya nagpasya na pakasalan si Togo. Ayon sa siya ang now-rich CEO na dati ay napakatahimik at hindi malapitan sa kanilang mga taon sa high school. Ang aming babae ay huminto para sa isang habang at sinasabi na ang Togo ay isang asno na mahilig makipag-usap sa mga tao kahit na mahal pa rin siya nito. Habang ang nagpaalam ang mag-asawa para sa gabing, si Aka ay nakatayong mag-isa sa kalye at nagtataka sa sinabi niya noon lang ay nabangga siya ng maliit na bata kaya siya ay bumagsak sa lupa. Habang nagpupumilit siyang itayo ang kanyang sarili sa isang gang nang dumating ang mga bully at tinawag siya ni Kat. Ginigipit nila siya at pilit siyang dinadala sa kanilang tahanan. Buti na lang at dumating ang ating bayani sa tamang panahon para iligtas ang kanyang asawa. Nang makita siyang mabilis na tumakas ang mga maton ay lumabas na ang Togo na kilala rin bilang The King ng marami. Ang mga tao sa Japan ay medyo sikat at makapangyarihan sa bansa kaya naman madalas siyang kinatatakutan ng mga tao. Mamaya ay Aka nagre-relax sa hot spring sa hotel pagkatapos ay sumama sa kanya si Togo at humingi ng paumanhin sa mga bastos na sinabi niya kanina. Naaawa din dahil sinusubukan niyang manghimasok sa kanyang privacy ang dalawa pagkatapos ay magpatawad sa isa't isa at magpahinga ng magkasama. Kinagabihan kinaumagahan ay lumapit si Hai sa Togo upang pag-usapan ang isang seryosong bagay. Habang tinanong niya ang matalik na kaibigan sa ating bayani for relationship advice na iniisip kung dapat ba siyang magpakasal kay Su o hindi. Inamin din niya na kilala niya ang kay Togo romantikong damdamin para sa kanya. Gayunpaman sinabi ng mayamang CEO na ayaw niyang maging bahagi nito at magagawa ni Hai ang gusto niya. Sa ang susunod na eksena mag-asawa ay gumugol ng isang araw sa pamamasyal sa pamimili at paggugol ng kalidad ng oras na magkasama. Habang sila ay naruroon nadatnan ng isa pang mag-asawa na tila nag-aaway sa isa't isa habang ang isang wedding planner ay nakikialam at talks them to give marriage a chance. She further telling them that if they decide to marry now, the hotel CEO Togo sasagutin ang lahat ng mga gastos. Sa pagdinig nito ang mag-asawa ay nasa sabik at nagpasyang pakasalan ng aming babae pagkatapos ay namamahala magdaos ng engranding kasal para sa kanila na umaasang mapataas ang market value ng kumpanya. Mamaya habang ang Togo at Aka ay nasa labas para sa ilakad na umamin siya sa pagkakaroon ng isang masamang relasyon kay Hai sa nakaraan dahil pareho silang gusto ng parehong babae. Ang huli was bullied by his friends to felt really bad about this kaya lumipat siya ng ibang school. Hearing this, Aka nagbibigay sa kanya ng mga salita ng pampatibay loob at lubos na naniniwala na siya ay maswerte na magkaroon ng isang mapagpatawad at mabait na kaibigan na tulad nito. Hai sinadya din niya ang kanilang relasyon sa pamamagitan ng pag-set up ng isang hapunan na magkasama para sa kanilang dalawang matalik na kaibigan. Pagkatapos ay pag-usapan ang kanilang damdaming humihingi ng tawad sa isa't isa sa kanilang pagkakaiba. Inamin ni Togo na wala nang nararamdaman para kay Soyo tulad niya used to in their high school days. At she notes that it must be because of Aka. Subalit mabilis magbago ang ating bida ang paksa at patuloy na nag-uusap tungkol sa kanilang teenage years. Kinabukasan ay bumalik silang apat mula sa kanilang honeymoon at ipagpatuloy ang trabaho sa hotel. Aka ay nagbibigay sa Togo ng magandang kadena bilang souvenir mula sa kanilang honeymoon. Gayunpaman siya ay nagpapanggap not to like it, reassuring her that it's just a fake marriage so she doesn't have to be so serious. This annoys our girl. So lumabas siya ng opisina. Maya-maya ay may nakita siyang pamilyar na mukha na isang bagong empleyado sa hotel na siya pala ang first love niya. Kiyama bagamat hindi niya ito kinakausap ay tila nasasabik siya marahil dahil sa nostalgia flashback sa kanyang high school days. Aka unang nakilala si Kamama nang tulungan niya itong makatakas mula sa isang perverted teacher. From that moment on they became good friends and even spent quality time together at the school's lab. It's also isiniwalat niya na dati siyang henyo sa klase ng agham. Pabalik sa kasalukuyang Togo ay naguguluhan sa kanyang hindi pangkaraniwang pag-uugali ngunit palihim niyang ikinakabit ang kanyang gifted chain sa kanyang keycase. Habang ang mga babaeng empleyado sa hotel ay natuklasan na sina Kamama at magkakilala si
umaga kaya nagchichismisan na naman sila tungkol sa kanya. Nagtataka sila kung paano niya kilala ang bawat lalaki at kinukutya siya. Morals Aka na nakarinig sa usapan ay mahinahong nagsabi na hinding-hindi niya ipagkakanulo ang CEO at mahal niya ito with all her heart. Just then Kiama approached her out of the blue at sinabihan siyang pumunta sa reception hall. Gayunpaman, sinabi niya sa kanya na may meeting siya hanggang alas 3 ng hapon sa araw na iyon kaya hindi siya magiging libre hanggang doon. Anuman ang this, he decides to wait for her. Later when Aka went to the reception hall, she noticed that it's been decorated maganda sa mga ilaw. Lumabas na si Kiama ay gumawa ng ilang mga eksperimento upang lumikha ng isang magandang panloob na konsepto ng kasal para sa mga kliyente. Ngayon ay gusto niyang makakuha ng ilang matapat na opinyon mula sa Aka. Aming heroine na papuri sa kanyang trabaho sa paniniwalang ang tiyak na matutuwa ang mga kliyente sa mga bagong konsepto ng disenyo. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap sa paghihiwalay nila, Aka trips and almost falls. Buti na lang nahuli niya siya at nagpalitan ng awkward look ang dalawa sa isa't isa. Ang nang sumunod na araw ay bumisita si Kamama sa opisina nito at binigyan siya ng proposal para sa kanyang trabaho. Ang mayamang CEO ay humanga dito ngunit ang kanyang mabilis na nagbabago ang ekspresyon ng binanggit ng bagong lalaki ang pangalan ni Ayaka. Binanggit niya na malaki ang naiambag nito sa proposal. Nang tanungin kung paano sila magkakilala ay nagpapakita na sila ay magkaklase noong high school. Hearing lahat ng ito ay medyo nagseselos ang ating bida. Ng gabing iyon sa hapunan ay tila medyo mas tahimik kaysa sa ibang mga araw. Pagkatapos mag-shoot ng video, nagtanong si Aka kung ano ang mali at sa wakas ay nagbukas siya. Nagtanong her about Kamama and she honestly discloses that they used to be classmate. The following day at the opisina, habang tinatalakay niya ang the design concepts kasama si Kay Amatogo, ay lihim na pinapanood sila mula sa malayo. Kapag siya ay hindi na makayanin ay pinutol niya ang kanilang pag-uusap. Out of the blue, hiniling niya na sumali si Kamama sila para sa hapunan na malugod na tinatanggap ng huli sa isang magarbong restaurant. Togo ay curious tungkol sa interes ng bagong tao sa proposal ng hotel. Habang ang pag-uusap ay natututunan namin iyon si Kamama ay isang henyo sa physics at mahilig siyang mag-eksperimento sa mga bombilya. Kapag sinimulan siyang purihin ni Aka, labis na nagseselos ang ating bida kaya nagdahilan na gumamit ng banyo habang wala siya. Ay binanggit ni Kamama kay Aka na sa di malamang dahilan ay hindi sila mukhang tunay na mag-asawa. Gayunpaman, hindi niya sinabi na siya at si Togo ay hindi naging mas masaya sa kanilang buhay. Sa pagtatapos ng gabi ng Togo, mukhang maganda si M8 sa pagsasabi ng mga magagandang bagay tungkol kay Kiama, ngunit ang ating pangunahing tauhang babae ay lubos na walang kamalay-malay na hindi niya ito pinapansin. Advances na nagsasabing may importante siyang meeting bukas. Kinabukasan biglang dumalaw ang kapatid ni Ayaka na si Kantaro nito hotel at hinihiling na makita ang kanyang kapatid na babae at bayaw na sinabi niya sa kanila na alam niya ang kanilang pekeng kasal. Kapag humihingi siya ng patunay na sinasabi niya na ang kanilang nilalaman ng video ay perpekto, ang bilis at kasuklam-suklam na kaakit-akit. Pagkatapos ay ibinaba niya ang bombang may text na ipinadala sa kanya si Ayaka. Sa text na tila tinatalakay ng ating heroine ang kanilang contract marriage pala. Ang message was intended for her husband. Togo then asked Kenero what he really wants, to which the latter says that hinais niyang hindi mapintasan ang kanyang kapatid na babae pagkatapos ng diborsyo. Alam niya ang katotohanan na tinitingnan siya ng lahat bilang isang tao na pera lang ang habol, kung kaya't para alagaan ang kanyang kapatid na si Kantaro ay gusto ng part-time na trabaho sa mismong hotel. Ang Togo ay naiwan na walang choice but to accept the boys' demands. One day, dahil sa pagkakamali ni Ayaka na suspend ang isa sa mga manager sa hotel, nakakaramdam siya ng kakilakilabot tungkol dito kaya't nakipag-usap siya sa kanyang asawa tungkol sa sitwasyon. Gayunpaman, naniniwala ang Togo na magiging makatwirang hakbang na suspindihin ang manager hanggang sa mawala ang kaguluhan sa hotel na puno ng guilt. Umuwi si Aka sa pag-iisip tungkol sa panahon na ang daming pinagdaanan ni Kiama dahil sa kanya noong high school days niya na isang pervert. Lalapitan ng guro ang kanyang Kiama ay palaging nandyan upang tulungan siya. Gayunpaman, ito ang naging dahilan upang siya ay maging biktima ng madalas na pananakot ng guro na binubuli at pinagagalitan. Kapag nalaman ito ni Aka ay pinutol niya ang kanilang relasyon sa pag-asang makatipid siya mula sa gulo. Noon pa man ay hindi pa sila nag-uusap hanggang ngayon. Sa susunod na eksena, Aka na may kakulaitan nagkulong ang mukha sa loob ng kanyang silid. Maya-maya lang ay dumating si Togo at iginiit na binuksan niya ang pinto, ngunit ang aming babae ay desididong parusahan ang sarili kaya hindi niya ito bubuksan. Kapag nagpatuloy siya sa pagmamatigas ay umalis siya ng hapunan sa may pintuan at pumunta sa kanyang kwarto. Aka mamaya ay hinanap ang pagkain at hinarap siya tungkol dito. Sinabi niya sa kanya na ayaw niya
Ang kanyang hindi kinakailangang kabaitan ay mahinahong tinanong siya ni Togo kung ano ang problema at sa wakas ay pinakawalan niya ang kanyang damdamin na nakatali sa kanya. Ipinaliwanag niya na palagi siyang malas sa lahat ng tao sa paligid niya at pagod na siya rito. Pagkatapos ay iminungkahi niyang magdiborsyo sila bilang sa lalong madaling panahon dahil dinala lang niya ang kasawian sa kumpanya. Gayunpaman ang iniisip ni Togo ay kung hindi man siya nagtanong bigyan niya siya ng pagkakataong patunayan na hindi talaga siya malas kundi isang simbolo ng kabutihan at isang lucky charm. Ang mga salitang ito ay nakakapagtakang gamaan ang pakiramdam niya at sabay silang kumain ng hapunan. Kinaumagahan nagising siya sa isang magandang mood at sinabi sa kanya na maghahanda siya ng hapunan sa gabing iyon bilang pasasalamat. Pagkatapos ay tinawagan niya si Hai at nagtanong kung ano ang paborito niyang pagkain. Ay gayunpaman siya ay nahihirapang maghanda ng pagkain. Ang kusina ay magulo at tila hindi siya para malaman kung paano magluto. Sa wakas ay naghahanda na lang siya ng pansit at naghihintay sa pag-uwi ng asawa niya mula sa trabaho. Maya-maya ay dumating si Togo sa bahay at nadatnan si Aka na natutulog sa sofa sa kusina. Pagkatapos ay tiningnan niya ito ng mabuti at nakita ang kanyang kadena. Susing-singsing. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang kadena na niregalo nito sa kanya noong kanilang honeymoon at pinagsasama-sama lamang ang mga ito. Matuklasan na ang dalawang kadena ay gumagawa ng isang buong hanay. Ibig sabihin ito ay kadena ng mag-asawa na natuklasan ito. Sigaw niya kay Mama Mia at Jin Aisang niya ang Aka gamit ang kanyang boses. Pagkatapos ay dali-dali siyang hinikayat na umupo para sa hapunan. Habang naghahapunan kahit na naaalala niya isang pag-uusap nila ni Kam Ama kanina sa sulat ay nagsiwalat na sila ni Aka ang una sa isa't isa. Love. The next day the couple decides to shoot another social media marketing video for the hotel. Kantaro says that he kailangan ng halik para sa eksena ngunit nag-alinlangan ang aming mag-asawa. Pagkatapos ay ibinalita ni Hai na makakakuha si Aka ng dagdag na pera para sa eksenang ito. Ang nag-aangkla sa ating bida na nag-udyok sa kanya na pag-alitan ang kanyang kaibigan sa palaging pag-uugnay ng lahat sa pera. Mamaya ang mga magulang ni Ayaka ay hindi inaasahang dumating upang bisitahin siya at ang kanyang ama ay naiwang tulala nang makita ang kanyang marangyang tahanan. Pagkatapos ay umupo siya sa sopa at ibinunyag na binisita siya ng kanyang ina. Ilang araw na ang nakararaan inalok siya nito ng pera, baguhin ang kanyang bahay at ang tindahan. Gayunpaman sa tingin ni Dad ay hindi nararapat na tanggapin niya ang halaga kaya gusto niyang bumalik ito sa kanyang. Ayaka ay nagreklamo na dapat ay pumunta siya sa kanya kung kailangan niya ng pera. Samantala ang ating bayani ay tila masama ang loob na laman ng mag-asawa ang tungkol sa sitwasyon ng maglaon. Ay binisita ng mag-asawa ang kanyang ina at kinompronte ito tungkol sa act na sinasabi ng Togo na maaari niyang kunin pag-aalaga sa mga problema ng pamilya ng kanyang asawa at talagang hindi na kailangan para kay nanay na mag-abot ng pera tulad ng isang kawang gawa. Mamaya niya, sinabihan ang kanyang ina na huwag kumilos na parang nagmamalasakit siya sa kanya at wala siyang karapatang tretuhin siya na parang sarili niyang anak. Sa pag-uusap na ito ay ipinahayag na hindi talaga siya ang kanyang biolohikal na ina. Sa susunod na araw na nagkita si Ayaka Kamama sa isang lugar na tila dating lugar na nakikita ng ilang mag-asawa. Biguing at Itogo na nag-aalala tungkol sa ugali ng kanyang asawa ay nagpasya na sundan sila na nakakagulat na inanyayahan siya nito sa isang dinner date. Sa sandaling nakaharap niya ito ay kaarawan niya kaya pinlano niya ang lahat. Gumamit ng tulong ni Kamahiyama sa pagpili ng regalo dahil hindi niya alam ang panlasa ng mga lalaki. Tuwang-tuwa si Togo matapos itong marinig ngunit sinasabi sa kanya na huwag makipag-hangout sa ibang mga lalaki dahil siya ay isang babaeng may asawa na. Ito ay malinaw na hindi nakikisama sa kanyang babae as she asserts that Kamiyama is just her friend. Right then dumating ang nanay ni Togo sa restaurant na ikinagulat niya. Inimbitahan din pala ni Aka ang biyenan niya pero hindi natuwa si Togo. Mamaya sa bahay tinanong niya ang kanyang masungit na kalooban at sa wakas ay natapon na niya ito pala na ang kanyang biological na ina ay dating may bahay. Pagkatapos niyang ipanganak siya ay nagkasakit siya ng tuluyan. Namatay siya sa kanyang kondisyong pangkalusugan noong Togo ay 13 anyos pa lamang taong gulang. Mula noon ay tumira siya kasama ang kanyang ama at ang kanyang bagong asawa ngunit hindi nila siya pinapansin na mayroon siya naging isang showpiece lang para sa kanila sa libing ng kanyang ina. Narinig ni Togo ang kanyang stepmother na nagsasabi na siya ay napakalaki. Thankful for the woman's death. This broke him. Believed wala na siyang pamilyang natitira sa mundong ito. Bilang tugon at kamagiliw na niyakap siya at sinabing siya ang kanyang pamilya bago siya matulog. Awkwardly na sinabihan siya na huwag na siyang tawaging Mr. Togo o Presidente. Mamaya kinausap ng ating Heroy ng kanyang aso at nagtataka kung ano dapat niyang tawagan siya. Kinabukasan may nangyaring insidente sa hotel na naging dahilan ng pagbangon ni Aka. May pananagutan pala na may nagnakaw sa kanyang department ng pera ng kumpanya Aka. Bilang overseer ng naniniwala ang departamento
argumento na siya ang may kasalanan kaya't nagpasya siyang tumigil sa kanyang trabaho ng tuluyan nang makauwi na siya sa kanyang tahanan. Ang kanyang desisyon na umalis sa kumpanya kasama si Togo ay nagulat na sinubukan niyang kumbansihin siya laban dito ngunit Aka ay matatag sa kanya desisyon niya. Sinabi niya sa kanya na magiging full-time housewife siya sa natitirang bahagi ng taon bilang tugon. Sinabi niya na siya ay is being too committed to their fake marriage. Unfortunately, his comment deeply upsets her girl and she backfires, remarking that Togo knows nothing about struggle. The two then end up fighting with each other once again. After ang pagtigil sa hotel ay ginugugol ng Aka ang kanyang mga araw sa pagtatrabaho sa iba't ibang mga part-time na trabaho. Na una siyang nagtatrabaho bilang isang security person at tapos bilang dog sitter. Isang araw ay lumapit ang empleyadong responsable sa pagnanakaw ng pera ng kumpanya siya at humingi ng tawad. Sinabi sa kanya ng Aka na huwag mag-alala tungkol dito dahil aayusin ito ng kanyang asawa. Gayunpaman siya at si Togo ay nagpupumiglas kaya tumungo siya sa bahay ng kanyang mga magulang ngunit kahit doon ay wala siyang pahinga na hiniling sa kanya ng kanyang kapatid. Mabilis na makipagkasundo kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi ang sumunod sa tala ni Kano na Ayaka. Gustong-gusto niya at dapat niyang aminin sa kanya ang pinakamasamang maaaring mangyari ay hindi niya siya pinapansin ngunit ito ay mas mabuti pa kaysa manahimik at lokohin ang sarili. Samantala alam ni Kiyama na inaaway siya ni Ayaka asawa. Kaya kumilos siya para ma-provoke siya. Nilapitan niya ito sa opisina at tinanong tungkol sa kanya. Ang sagot ng ating bida na siya ay walang kamalay-malay sa kanyang kinaroroonan at ito ay kapag si Kiyama ay naglalaro ng kanyang card. Nakikiramay siya sa Aka na kailangang mag-juggle sa dami ng mga part-time na trabaho. Ay binanggit din niya na ang kanilang away ay tiyak na medyo seryoso dahil ito ay mga araw dahil nag-usap na ang dalawa. Nang marinig itong si Togo ay halatang galit pero nagawa niyang magpeke ng ngiti. Mamaya niya parang frustrated at nalilito sa relasyon nila ni Aka. Tinatamaan niya ang katotohanan na pinag-usapan siya nito. Sitwasyon kasama si Kamama pero hindi siya kaya lang nilapitan siya ni Hai at nagsuggest na humihingi siya ng tawad sa kanyang asawa. Pinag-isipan ito ng ating bida ng matagal at sa wakas ay pumayag siya. Noong gabing iyon pag-uwi ay naghahanda siyang sabihin ang mga tamang salita sa kanyang asawa para maayos ang kanilang mga hindi pagkakaunawaan. Gayunpaman ay ganoon din kakausapin sana siya. Naiirita siya nang marinig niya ang pangalang Kiyama na lumabas sa bibig niya kaya hindi niya narinig. Humingi ng paumanhin at itinatago ang kwintas na binili nito para sa kanya bilang regalo ng paghingi ng tawad habang si Ayaka ay tumatanggap ng isang tawag na nagpapalam sa kanya na ang kanyang ama ay biglang bumagsak at nalaman na si tatay ay sumailalim sa isang emergency appendectomy. Buti na lang ay gumaling na siya nang magkaroon ng malay ang matanda. Mamaya nagpasalamat siya kay Togo sa pagsama sa kanyang anak na babae sa kabila ng pagkakaroon ng abalang schedule. Bilang tugon ng ating bayani ay nagsasabi sa kanya na huwag mag-alala dahil pamilya na sila ngayon. Sa kanyang kauri na tutunaw ng mga salita ang puso ni Ayaka. Pagkaalis ni Togo para magtrabaho muli siyang sumama sa kanyang ama na ay nakipagkaibigan sa kanyang kapwa pasyente. Nakikinig siya sa mga matatandang lalaki na nag-uusap tungkol sa kanilang pamilya at mga kaibigan ng bagong ama. Gusto ng kaibigan na makita ang kasal ng kanyang apo bago siya pumanaw. Gayunpaman siya ay nabalisa dahil ang ospital ay hindi payagan siyang umalis dahil sa kanyang mga problema sa kalusugan. Aka empathizes sa kanya at sa huli ay nagpa siya na tumulong. Mamaya siya bumisita sa kanyang asawa at may ipinagagawa sa kanya upang makita at ipagdiwang ng matanda ang kasal ng kanyang apo. Sa ang susunod na eksena ay nakipag-usap si Toko sa direktor ng ospital at nakakuha ng pahintulot na magdaos ng isang maliit ngunit magandang kasal seremonya sa mismong ospital. Samantala Aka, isang dating wedding planner ang naghahanda ng seremonya kasama ang United pagsisikap ay matagumpay ang kasal at tuwang-tuwa ang matanda na makita ang kanyang apo na si Aka ay bahagi rin ng Togo dahil hindi magiging posible ang kasal kung wala siya. Makalipas ang ilang araw ay nakalabas na ang papa niya sa ospital at muling ipinakita ng Togo ang kanyang mabait na kalikasan. Naghahanda siya ng isang masustansyang hapunan para sa kanyang mga in-laws na ikinagulat Aka dahil hindi niya alam na ang kanyang asawa ay magaling magluto ng pamilya. Pagkatapos ay ipinagdiriwang ang kanyang ama, good health and enjoys a lovely dinner together. Habang pauwi Aka nagpapahayag ng kanyang pasasalamat sa masyadong para sa pagtrato sa kanya bilang pamilya. Bilang tugon sinabi ng huli na bagaman ang kanyang pamilya inabandona siya, alam niya kung ano ang pakiramdam na maging bahagi nito. Salamat sa Aka. Patuloy niyang sinasabi na gusto niya talaga to end their contract marriage. Aka is taken by surprise and seems a little upset yet when he says that he wants na tapusin ang kontrata para makapagsimula silang mamuhay bilang isang tunay na mag-asawa. Kinuha ang kanilang peking kasal bilang isang tunay na isa mula sa simula ng kanilang kontrata. Palagi niyang nakikita siya bilang kanyang lalaki na sinabi ng Togo na nababaliw na siya bago niyakap siya ng mahigpit. Ngayong napagdesisyonan ng kanyang mag-asawa na ihulog ang harapan na gustong-gusto ng Togo,
Magtrabaho sa isang relasyon bilang isang tunay na mag-asawa pagdating sa bahay tila siya ay nasa isang napaka-lovey-dovey mood habang sinusubukan niyang kiss her blush as he advances and she is concerned that it might be too early for them. Togo then notes that she isip bata pa siya bago humiga sa kama habang paalis siya nakatayo lang siya doon na namumula at hindi alam kung ano ang sasabihin sa kanya. Kinabukasan sa trabaho ay inaabisuhan siya ng isang kasamahan na gustong makita siya ni Kyama. Kapag bumisita siya sa kanya nang hindi inaasahan ay hinalikan niya ito sa labi. Natigilan sa pag-amin nito still having feelings for her. He tells her na hindi niya makakalimutan ang tungkol dito ever since high school and his feelings nakaangat lang noong nagsimula silang magtrabaho sa iisang kumpanya. Ay halatang gulat na gulat at wala siyang magawa, dali-daling umalis sa kanyang opisina para lamang makasalubong ang Togo at pagkatapos ay humingi ito ng tawad sa kanya bago bumalik sa kanyang mesa. Samantala ang ating bayani ay nagtataka kung ano ang problema niya. Sa isang flashback ay nakitang nakikipagkita si Kyama sa ina ni Togo na nag-aalok ng pera para sa isang pabor na gusto niyang malaman tungkol sa nakaraan niyang relasyon kay Aka at parang may kasamaan siya magplano sa susunod na umaga. Ang ating heroine ay sumusubok na lumabas ng hindi nakakagambala sa Togo, gayunpaman ang kanyang plano ay nabigo. Miss L nang sumulpot siya sa likod niya at nagtanong kung bakit siya lumabas ng bahay ng maaga. Sumandal siya para halikan siya, ngunit matatag niyang tinanggihan ang mga pagsulong nito at umalis na nagsasabing mayroon siyang mahalagang gawain. Sa katotohanan Aka ay hindi pa handang harapin parehong Togo at Kamama pagkatapos ng insidente ng paghalik kaya nagsimula siyang umiwas sa kanila. Sa magtrabaho sa gabing iyon ay inanyayahan siya ng ating bayani sa isang petsa na nagsasabing hindi siya gagawa ng anumang bagay laban sa kanya. Ay lilito na siya ay napakamapagbigay at gustong maging komportable siya sa petsa ng paghingi nito ng tawad sa kanya bilang siya ay naniniwala na siya rushing their relationship. Innocently thinks that this is the reason she has been upset hearing this. Finally nagkaroon ng lakas ng loob na pag-usapan ang insidente ng paghalik. Nanunumpa siya na wala siyang anumang nararamdaman para kay Kyama. Salamat. Naiintindihan ni Togo ang kanyang suliranin at hindi siya nagagalit dito, sa halip ay sinabihan niya itong alisin ang hindi pagkakaunawaan. Kasama ang kanyang kaibigan sa susunod na eksena ay nakipagkita si Ayaka kay Kyama at sinabi sa kanya na wala itong nararamdaman para sa kanya. Letter had seen this coming kaya naiintindihan niya ang dalawa at naghiwalay ng landas matapos mangakong mananatiling magkaibigan. Gayunpaman may ibang iniisip si Kyama. Kalaunan ay nakipagkita siya sa ina ni Togo at tinanggap ang mapagbigay nitong pera para makamit ang kanilang shared goal, that is to break up our couple. Back at home Aka receives a call mula sa isang kaibigan sa paaralan na nag-imbita sa kanya sa isang reunion. Iminumungkahi ni Togo na pumunta siya at magsaya kahit na naroon din si Kyama. Kinabukasan ay nakarating siya sa reunion kung saan binati siya ng mga dati niyang keskwela dahil si Kamama ang dating pinakasikat na lalaki sa paaralan. Mabilis siyang naging usap-usapan sa party na nakakalungkot dahil may nag-spike sa kanyang inumin na inaantok na si Kyama. Nagpupumilit na iuwi siya kaya nakuha niya sa loob ng kanyang sasakyan, samantala si Togo ay madalas na tumatawag sa kanya ngunit hindi niya ito namalayan. Kinaumagahan ng magising siya ay nakita niya ang kanyang sarili sa isang silid ng hotel kasama si Kyama na natakot siya na sinisi niya ito sa pag-spiker sa kanya inumin at panliligalig sa kanya. Inaangkin niya na wala siyang alaala sa nangyari sa pagitan nila, gayunpaman sinabi niya na sila nga intimate and that she enjoyed being with him. Naputol ang pag-uusap nila nang makatanggap siya ng tawag mula sa Togo, pero bago siya makasagot ay inagaw ni Kamama ang telepono sa kanya at sinabi kay Togo na kasama niya ito sa pagsunod sa insidente. Ang aming batang babae ay nagmamadaling nagbihis at bumalik sa bahay na malungkot na hindi niya nahanap ang Togo doon at sinubukan pang tawagan siya ng maraming beses ngunit hindi siya sumasagot. Sa kalaunan sinabi ni Hai na nakuha ni Togo ang isang emergency email kanina ng umaga kaya umalis siya para sa isang meeting sa labas ng lungsod, pero siya lang pala nagsisinungaling. Kalaunan ay nakilala niya si Togo sa isang liblib na lugar at hiniling na kausapin niya ang Aka. Matibay siyang naniniwala na ang Kamama ay trying to frame her. Thankfully kinuha ng ating bida ang payo ng best friend niya at nagpas siyang kausapin siya noong gabing iyon. Aka umuwi at nalaman na dumating na si Togo mula sa kanyang inaakalang business trip nang hindi nag-aksaya ng oras. Humihingi siya ng paumanhin sa insidente na ipinaliwanag niya na may nag-spike sa kanyang inumin na nagpaantok sa kanyang sumunod na pangyayari, bagay na alam niyang siya ay nasa isang silid ng hotel kasama si Kyama. Gayunpaman siya ay nanunumpa na wala siyang ginawang anumang bagay na kasalanan sa kanya. Bilang tugon Togo na may ilang kaseryosohan sa kanyang mga mata ay dahan-daw ang nagsasabi sa kanya na siya ay nagkamali sa pamamagitan ng hindi pagtitiwala sa kanyang mga salita. Ngayon na napagtanto niya na inosente si Aka, lagi siyang magtitiwala sa mga luha nito habang niyayakap siya.
Mainit ang dalawa pagkatapos ay nagtatapos sa pag-aayos ng mga bagay sa isa't isa subalit kinaumagahan ay nagpakita si Cam Ama sa ang kanilang doorstep na nagpipilit na papasukin sa Togo sa simula ay sinabihan siya na umalis ngunit ang douchebag na ito ay nagsabi na mayroon siyang impormasyon baka masira ang public image ni Ayaka kaya atubili na binuksan ng ating bida ang pinto sa sandaling nasa loob. Sinimulan ni Kiama na pukawin ang mag-asawa sa pamamagitan ng pag-uusap tungkol sa pangyayari noong isang gabi na kinukutya niya si Togo nagtitiwala sa kanyang manloloko na asawa ngunit patuloy na ipinagtatanggol ni Oka ang kanyang sarili sa huli ay nagawa niyang makasakay sa R-Heroes nervyos na naging dahilan upang mag-away ang dalawa, hinawakan siya ni Togo sa kwelyo at binantaang papatayin siya maliban kung titigil siya. Ang masamang bibig sa kanyang asawa sa kabila ng Kiama na ito ay patuloy na nagsasabi na labis siyang nag-enjoy kasama siya at ito ay isang pambihirang gabi para sa kanya ito ay dahil ito ang unang gabi nila ni Ayaka na magkasama at ngayon ay hindi maaaring magkaroon ng Togo ang parehong sandali sa kanya kapag ang sitwasyon ay nagsimulang kumulo sa aming mga batang babae na humakbang pasulong upang pakalmiin ang mga bagay ng may kalmado tono na sinasabi niya na nagtitiwala siya kay Cam Ama ngunit gusto niyang malaman kung bakit siya nagsisinungaling ngayon malinaw na nagagalit si Togo dahil ang kanyang asawa ay tila mas nagtitiwala sa kanyang dating kaysa sa kanya sa matinding galit na lumabas siya sa room habang sinusubukan niyang sumunod sa likod subalit hinawakan ni Kiama ang kanyang kamay at hindi let her go later a depressed to cautious Zaka away and asks her to leave the house feeling depressed she visits her parents' house with her dog Negri they surprised to see her this late and tamang nahulaan niya na malamang na. Nagkaroon siya ng hindi pagkakasundo sa Togo mamaya nag-text si Oka kay Kamiyama at hiniling sa kanya na sabihin sa kanya, ang totoo ngunit hindi siya sumasagot ito ay nag-iiwan sa ating kawawang Heroy na nakatali sa pansamantalang nakikita natin si Kiyama sa iba ang pakikipagkita sa nanay nito ay nagpapasalamat siya sa kanyang matagumpay na pagtupad sa kanyang gawain kinabukasan ay nadatnan siya ni Oka ilang beses nag-husband ang asawa pero hindi niya pinapansin halatang ayaw niyang may kinalaman sa kanya. Maya-maya ay ipinatawag si Togo ng kanyang ama para sa isang pribadong pulong, hanggat maaari na sinasabing kailangan ay lumitaw ang manager ng LeBlanc mula sa isa pang regional store na sa Curabo sa harap ng Togo pinutol sa susunod na eksena ay napansin ni Ayaka ang napakaraming tao sa harap ng opisina ng presidente doon niya nakita naghahanda ang Togo na gumawa ng anunsyo sa bawat sorpresa ng lahat na inanunsyo niya na aalis na siya sa pwesto. Ang posisyon ng CEO ng L. Blanche pagkatapos ng press meeting ay sinusundan siya ni Ayaka at hinihiling na malaman kung ano ang nangyayari gayunpaman siya ay patuloy na hindi pinapansin ang kanyang sinasabi na siya ay kapos sa oras mamaya siya ay sumali sa isang pagdiriwang ng kumpanya kung saan ang board ng inanunsyo ng mga direktor ang bagong CEO ng Le Blanche na siya pala ay walang iba kundi si Sakuraba habang naaalala ng Togo ang sinabi ng kanyang ama kanina ay pinaratangan siya ng matanda na kampante dahil sa kung saan ang kumpanya has been underperforming talagang sinisisi niya si Oka sa lahat ng ito ang maganda lang ay magkakaroon ng posisyon ng cool sa kumpanya sa susunod na eksena nilapitan ni Sakura ang mga magulang nito sa party na si nanay ay maliwanag. Laking gulat na makita siyang bumalik sa isang makabuluhang kasaysayan sa pagitan nilang dalawa ay pagkatapos ay inilabas sa isang flashback Sakuraba turns out to be her biological son lumalabas na habang niloloko siya ng ama ni Togo kasama ng kanyang may bahay na si Togo. Niloloko din siya ng ina ay nine-love siya sa isang ordinaryong lalaki na medyo mababa ang katayuan at kayamanan kaysa sa kanya gumuho ang mundo niya nang malaman niyang buntis siya kalaunan ay ibinigay niya ang anak sa kanya manliligaw at hiniling sa kanya na huwag na siyang hanapin sa kasalukuyan ay mukhang gulat na gulat siya nang napagtanto na si Sakuraba ay ngayon ay ang CEO ng kumpanya ng kanyang asawa isang araw ay hindi inaasahang pinatawag niya si Oka mga magulang na tila natuklasan ang kanyang pekeng kontrata sa kasal sa Togo ay inamin niya na tinanggap ang kontrata dahil ayaw niyang mag-isa ang kanyang mga magulang at gusto niyang tulungan sila na galit na sinabi sa kanya ni Papa na dapat kumonsulta man lang sa kanila bago pekain ang kanilang relasyon. Siya ay parehong nasira dahil talagang nagustuhan niya ang kanya manugang na lalaki kalaunan ay kinumpronta ng matanda si Toko tungkol sa pekeng kasal at taos pusong humihingi ng paumanhin ang ating bayani na nagsasabing siya hindi dapat sinamantala ang akadad pagkatapos ay malungkot na nagtanong kung si Togo ay nagpepeke rin ng kanyang damdamin bagamat nagdududa siya dahil nakita niya ang pagmamahal sa kanilang mga mata noong gabing iyon. Binisita siya ng nanay ni Go at nagtanong tungkol sa Aka.
Tugon ng ating bayani sa pamamagitan ng galit na pagbibintang sa kanya na sinisira ang kanilang relasyon na sinasabi niyang ginamit niya ang kamama bilang paraan upang paghiwalayin ang mga ito kapag nagsimula siyang sumigaw. Hiniling niya sa kanya na maging magalang, gayunpaman Togo MOX sinabi niya na hindi siya ang kanyang tunay na ina. Habang lumilipas ang mga oras ay nagiging malungkot siya at nagsisimulang mawala siya noon. Tawag sa kanya na humihimok sa kanya na umuwi para makapag-shoot sila ng mga video ng magkasama para sa nilalaman ng hotel bago siya ibinaba. Hiniling din sa kanya na dalhin ang aso ay nasa sabik si Ayaga na makita siya dahil wala pa silang maayos na pag-uusap mula noon. Ang kanilang away samantala si Togo ay pare-parehong namumula at hindi na makapaghintay sa kanyang pag-uwi. Sa huli ay nagkita-kita silang muli at nabaril ni alamang video habang naglalaan ng kalidad ng oras na magkasama. Samantalang si Sakar Rob Aba ay nakikipagkita sa kanyang biolohikal na ina, ang nanay ni Togo, at nagtanong kung bakit niya siya iniwan. Bilang tugon ay sinabi niya sa kanya na huwag tawagin siya bilang ina. Tama ang sinasabi niya na iniwan niya siya at ang kanyang ama dahil mahirap sila. Kalaunan ay napagtanto ng isang guilt-ridden kay ama na nagkasala siya sa isang inosenteng kaya sinabi niya sa kanya ang lahat tungkol sa kanyang biyanan. Kudeta ay nabigla ang ating heroine nang malaman na gusto ng kanyang biyanan na paghiwalayin sila. Kalaunan ay hinarap niya ang babae, ngunit ang nakakagulat ay walang kahihiyan ang lahat. Buong kumpiyansa niyang sinabi na ayaw niyang magpakasal ang kanyang anak sa isang karaniwang babae tulad ng This statement devastates our girl, so she left the scene without saying a word. But when she arrives home, her mood agad na nagbago nang makita niyang naghihintay si Togo sa kanya. Sa sandaling ito ay naayos na ng mag-asawa ang kanilang mga hindi pagkakaunawaan and promises to be on each other's side forever. One day mawawala ang tatay ni Ayaka ng buong araw at pag-uwi niya siya ay mukhang ngumunguya at lumuha. Pagkatapos ay ipinagtapat sa kanyang asawa na kumuha siya ng DBT bilang pinagsamang garantiya sa kanyang business partner. Gayunpaman ang partner ay biglang nabangkarote kaya ang utang ay dapat bayaran ng mag-isa. Ken Erodi nalaman niya ang tungkol sa sitwasyon ng kanyang ama, ngunit sinabihan siyang huwag ipaalam kay Aka dahil baka kunin na naman niya ang kabuuan responsibilidad sa kanyang sarili. Isang gabi biglang bumisita si Kiyama sa Togo at isiniwalat ang katotohanan tungkol sa kanyang ina. Ay nagbabala rin siya tungkol sa kung ano ang maaaring gawin nito sa hinaharap. Naniniwala siya na siya ang dahilan bakit nabangkarota ang tatay ni Ayaka. Sa una pa lamang ay humingi siya ng tawad sa pagiging isang brat at hiniling sa kanya na kumuha ng mabuti pag-aalaga sa Aka. Kinabukasan ay binisita ni Togo ang kanyang mga in-laws at nalaman ang tungkol sa kanilang mahirap na sitwasyon sa pananalapi na mayroon ng ating bida ngayon. Napagtanto kung sino ang tunay na nasa likod ng Pukanes. Samantalang nakikita namin ang kanyang ina na nakikipagkita kay A Shady Guy na siya nga pala ang naging dahilan ng pagkabankrupt ng papa ni Ayaka. Ngayon plano niyang gamitin ang sitwasyon para mapang-asawa ang kanyang anak sa isang mayayamang babae. Nang bigla na lang tumama ang fan ng balita ng peking contract marriage ng Togo at Ayaka, nag-viral sa social media ang maraming kinakaharap na mahirap na mag-asawa, backlash at paninirang puri dahil dito nagpasya silang tanggalin ang kanilang channel kung saan nag-upload sila ng maraming nilalaman. Humarap din sa press at aminin na pinik nila ang kanilang kasal sa harap ng mga manunood. Mamaya sa araw na iyon, Togo takes Aga out on a date. Ang ating bida ay euphoric dahil hindi na niya kailangang magpanggap. Ngayong alam na ng lahat ang truth, she can genuinely express her love for him. Gayunpaman parang nab-alisa si Togo, halatang may nasa isip niya habang nakahiga sa lupa ang mag-asawa. Ay inaalala niya ang mga araw na kasama niya ito, then slowly kiss her on the lips. Just then Aka notices tears rolling down his pisngi, pero kapag tinanong niya kung okay na ba ang lahat ay wala siyang sinasabi. Mamaya na gabing iniharap niya sa kanya ang isang dokumento at pinapirma niya ito, at ito pala ay isang kasunduan sa diborsyo. Aka kinuha ito bilang isang biro at nagpasya na pirmahan ito dahil ang kanilang kasal ay peke pa rin. Gayunpaman ay ipinaalala sa kanya ng Togo na ito ay isang tunay diborsyo at dapat niyang pirmahan ito ng biglaan. Pagkatapos ay sinabi niyang nagkukunwaring mahal niya siya mula pa noong simula. Ginamit niya lang siya para i-promote ang negosyo ng hotel at peke ang pagmamahal niya para makapaglabas siya ng totoo emosyon. Habang kinukunan ng mga video ang Aka ay tumangging maniwala sa kanyang mga pahayag, ngunit ang Togo tila matatag sa kanyang kinatatayuan. Pagkatapos ay walang pakundangan na sinabi sa kanya na dapat siyang umalis sa lalong madaling panahon. Gaya ng inaasahan nito, dinurog ang kanyang babae at nagsimula siyang umiyak, ngunit hindi niya alam na ito rin ay kumikilos ng malamig upang protektahan siya mula sa kanyang maraming pinagdaanan. Ang pamilya ni Nanay Ayaka dahil sa malagim na pukana ng kanyang ina kaya ayaw na niyang masaktan pa sila. Kinabukasan ay inayos niya ang kanyang bag at bumalik sa bahay ng kanyang mga magulang nang nagkataon na tila nasa labas ang kanyang ama.
ng utang at nagsimulang kumita sa kanyang negosyo na pinutol sa susunod na eksena. 10 buwan na ang nakalipas mula noong Aka at Togo opisyal na nagdiborsyo. Kahit na opisyal na nilang tinapos ang kanilang kasal ay nagtatrabaho pa rin siya sa La Blanche at hindi pa naka-move on na sa kasal niya. Naapektuhan nito ang performance niya sa trabaho kaya iginiit ni Sakuraba na kumuha siya ng leave. Aka thanks him for his kind gesture and promises to do better when she returns. She then walk out with her aso sa isang parke at nakakita ng pamilyar na mukha. Ay Kiyama pala ang nagkataon lumakad sa kabilang kalye ang dalawa saka nagpalitan ng mainit na pagbati. Sa kanya lang naalala na nakalimutan niya ang wallet niya sa opisina kaya bumalik siya sa La Blanche sabay costume fitting ng bagong fiancé ng Togo sa La Blanche for their upcoming wedding. He compliments her saying she looks gorgeous. After a while Aka and Togo magkasalubong pero pilit niyang iniiwasan si Togo saka ipinagmamalaking ibinalita ng nanay ni Togo na nagkakasakit na ang kanyang anak. Kasal sa susunod na buwan at ang kanyang manugang ay mula sa isang mayamang pamilya. Ang balita ay lubos na nakakagulat sa Aka dahil hindi niya alam na ikakasal na siya, gayunpaman ay nagpapanggap siyang kalmado at binabati siya ng walang nakatingin sa kanyang mga mata. Si Togo ay nagpasalamat at nauna nang magtapat ang aming babae sa isang kamama tungkol sa sitwasyon. Bilang tugon ay inihayag niya ang isang nakakagulat na sinasabi niya na si Togo ay nagtatanong tungkol sa kanya mula noong sila ay naghiwalay. Mahal pa rin siya nito at sinabihan niya ang kamiyama na alagaan siya. Sa ngalan niya. Ang revelation ay nagdulot ng pagtataka sa kanyang babae at nagtataka siya kung bakit nakipaghiwalay si Togo sa kanya. Kung talagang mahal niya ito siya noong gabing iyon ay hindi siya makatulog at ibinalik ang kanyang telepono ay tinitingnan niya ang Togo sa kanyang mga lumang larawan at nami-miss niya ito nang gusto nang makita ang kanyang kalagayan. Ang kanyang ama sa wakas ay nagpasya na sabihin ang katotohanan. Ito ay lumabas na Togo ay dumating upang bisitahin siya sa araw bago niya sinira ang kasal ay humingi siya ng tawad sa kanya sa ngalan ng kanyang ina. Nalaman na ang ina ni Togo ay responsable sa pagkano na sirain ang negosyo ng tatay ni Ayaka. Dahil sa pagkano na nalugi siya kaya matapang na nagpasya si Togo na putulin ang relasyon sa pamilya upang maprotektahan sila mula sa kanyang obsessive na ina. Matapos marinig ang lahat ng ito umiiyak na nagreklamo si Aka sa kanyang ama na dapat ay sinabi niya sa kanya ang totoo na may malungkot na mukha. Sumagot siya na iningatan niya ito, sikreto para protektahan siya. Ngayong alam na niya ang totoo, Aka ay determinado na para ipaglaban ang pag-ibig. Humingi siya ng tulong kay HG at nagawa niyang makausap si Togo ng pribado. Sinabi niya sa kanya na mahal pa rin siya nito, gayunpaman ay patuloy siyang umiiwas sa Aka. Sa kaniyakap siya mula sa likod habang umiiyak na nagsasabing alam niya ang masasamang pagkano ng kanyang ina. Alam niya rin na mahal pa rin siya nito at hiwalayan siya para lamang maprotektahan ang kanyang Togo na ngayon ay emosyonal na nagbabago sa kanyang kilos at niyakap siya pabalik sa huli. Inayos ng mag-asawa ang relasyon at nagpas siyang ayusin. Sa susunod na araw ang aming mag-asawa ay bumisita sa nanay ni Togo at sinabi sa kanya na sila ay magpapakasal. He confidently states that he has decided to cancel his wedding as expected. Mom is galit na galit at tumangging tanggapin ang kanilang desisyon. Sinabi niya na si Togo ay ang kanyang nag-iisang anak na lalaki at gusto niya itong pakasalan, the girl of her choice. Just then her husband brings over her biological son Sakuraba to make up for the time they ay hindi magkasama, ngunit patuloy niyang tinatanggihan ang pagtawag sa kanya ng anak ng isang magsasaka. She even says it was the biggest mistake to fall in love with his father, but Mom also seemed to conflict with sa kanyang sarili. Marahil siya ay pinalaki na parang isang prinsesa at tinuruan na tretuhin ang mga tao batay sa kanilang yaman. Kapag masyadong ama nakikiusap sa kanya na makipagkasundo sa kanyang mga anak na lalaki, sa wakas ay lumuhad siya at napagtanto nagkamali siya. Sa buong oras na ito ay tinanggap niya ang kanyang mga anak at inaprubahan din ang Togo at Ayaka's relasyon. Sa pagtatapos ng palabas nakita namin ang aming kaibig-ibig na mag-asawa na muling ikinasal, ngunit sa pagkakataong ito para sa pag-ibig ay nabubuhay sila, masayang nagbuo ng kanilang sariling pamilya magpakailanman. At dito natapos. Salamat sa panunood sa QQ Recap. Sana ay nagustuhan niyo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa muli.